Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel or sa Facebook. Kung sa Facebook mo pinapanood ito, ako po, si Architect Ed. Ituloy natin yung mga hacks, no? Yung mga techniques para mapalamig mo ang temperature ng bahay mo ngayong sobrang init ng panahon by means of design or mga remedies at hindi ka nagagamit ng aircon. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Para sa mga hindi pa nakakaalam, meron na akong nirelease na 2 previous videos about this topic. Yung una, yung binanggit ko yung top 5 na methods na mapapalamig mo yung bahay mo. At yung isa pa, yung part 2 nun, ay yung gamit naman ng tubig by means of evaporative cooling. Hindi ko lang nabanggit doon sa part 2 na yon na ang evaporative cooling ay effective kapag less than 50% yung level ng humidity sa hangin. So make sure na i-measure nyo muna. Mayroon namang mga tools o may mga murang gadgets naman, no, para ma-measure yung humidity level, no, sa inyong space. Research nyo rin kung paano mapapababa yung humidity level. No? Maraming hacks sa internet kung paano mapapababa yung alinsangan o yung humidity, no? Para magamit nyo yung evaporative cooling, which is, sa opinion ko, napaka-effective para palamigin yung temperature. No? Yun nga lang, dapat less than 50% yung level ng humidity. Ang principle ng pagpapalamig ng bahay, naturally, ay ang pagpapalabas ng hot air. Di ba? Kasi yung hot air, yung nagpapainit. So, ang dapat natin gawin ay palabasin natin, pasingawin natin yung mainit na hangin na yon. At ang totoo, kung maintindihan mo kung paano gumalaw ang hangin, malaki ang magagawa niyan sa design ng bahay mo. Dahil ang malamig na hangin bumababa, papunta sa sahig. Yung mainit naman na hangin ay umaakyat. So kung mas mababa ang ceiling mo, mas malaki ang chance na maging mainit yung bahay mo kasi nag-i-stay yung mainit na hangin doon sa ceiling. Kaya kung bababa yan, maradarama mo yan. Lalo na kung mataas yung humidity level, maalinsangan. No? Papawisan ka ng gusto kasi yung pawis mo hindi kagad siya mag-evaporate, which is needed para maging comfortable ang pakiramdam mo. So, paano ang magandang layout ng mga openings ng bahay mo? Diniscuss ko yan doon sa previous video. No? Yung tungkol sa openings. Ngayon, saan mas maganda maglagay ng openings? Ang isa sa mga pinaka-the best na locations ng openings ng bahay mo ay sa upper part. No? Sa upper part ng walls at sa roof. No? Ang tawag dyan, kung sa wall, ay clerestory. No? At kung sa roof naman, di roof vent, ventilation na nasa roof. Maraming products ngayon na mabibili ka na pwede mong ibutas sa bubong mo, ibutas mo siya, tapos ilalagay mo siya doon. Parang yung mga nakikita natin sa mga factories. May mga maliliit na version nun. At hindi na kailangan nun ng electricity. Very effective yon para mapalabas, mapasingaw yung hot air palabas ng bahay mo. So kung meron kang mga opening sa gaya nito, no, sa upper part ng walls mo, which is yung clerestory nga, pagpasok dyan ng mainit na hangin, hindi na siya mag-i-stay. Lalabas na siya papunta sa kung saan yung mas mataas na part, which is, in this case, sa roof. So, pwede mong ipaisip sa architect mo yung ganitong klase ng layout, no, ng mga openings para mas ma-promote yung escape, mabilis na escape ng hot air. Now, remember, sa ganitong sistema, maganda maprotektahan yung bubong mo, hindi magkaroon ng mga butas na pwedeng pumasok yung tubig during rainy season. So, dapat kasama nito, meron ka ring
magandang klase ng pagsisil sa mga butas na makikreate sa bubong mo. Pero, alam naman na yun ng, ng contractor mo at ng architect mo kung paano yun gagawin. So, sa ganitong paraan, mas mapopromote yung mas magandang circulation ng cool air tsaka ng hot air papalabas ng bahay mo. Bago natin ituloy yung discussion, padaanin lang natin itong isang promotion. Kung gusto mo ng mas mura na delivery service, online food delivery service, i-download mo na ang Book2Go. Ang Book2Go ay isa sa pinaka bagong delivery service app na mada-download mo sa iyong Apple at Android device. At kung meron kang motor, meron kang service na motor, pwede kang maging partner. At ang ganda ng kitaan dito kasi 90% ng profit mapupunta sa'yo. So, i-download mo na ang app na Book2Go at meron ka kaagad instant na referral fee na mapupunta sa wallet mo. Gamitin mo lang ang reference code na ito. Okay? So, paano? I-download mo na ang Book2Go sa Apple at sa Android device mo. Book2Go, always on the go. Tuloy natin. No? Yung isa pa na makakatulong ay yung strategic landscaping. Pagtatanim ng halaman o ng puno. Kagaya dito sa pinapakita sa diagram na ito. No? Let's say, itong portion na ito ng iyong bahay ang west or southwest side na talaga naman siya yung pinakamainit na part ng bahay kapag hapon or kapag malapit ng lumbog yung araw. No? So from tanghali hanggang hapon, yung west or yung southwest. Pwede kang magtanim dyan ng shrub o yung mababang puno o yung puno na sapat lang para makatapat ng level ng bubong ng bahay mo or ng opening o yung bintana sa pader ng bahay mo. Nakaharap nga sa portion na yan. Anong nagagawa nun? Kapag nandyan yung araw, syempre magkikreate siya ng shadow na nagpapalamig doon sa tatamaan niyang area. So kapag nandoon na yung shadow na mas malamig, magiging mas malamig yung space na yon, no? Na kung saan nag-drop yung shadow na yon. At isa pa, dahil nga ang mga dahon ng halaman ay nagre-release ng oxygen, mas napapalamig niya yung breeze na galing sa labas. So, isang technique, strategic na landscaping. Magtanim ka kung meron kang space. Ngayon, kung wala ka namang space, pwede kang magpagapang ng vines or ng mga halaman na gumagapang. Pwede kang maglagay dito ng guide. No? Ano ba tawag yun? Basta yung gapangan ng halaman. Maraming mga design na makikita ka sa internet na magandang tignan. No? Kahit na yung mga halaman na yon ay naka-block doon sa direct heat ng sunlight. Idagdag ko lang dun sa strategic landscaping, no? Kasi kung puro semento yung grounds natin, mas mataas yung yung heat gain. No? At magre-reflect din yung heat papunta doon sa bahay mo, no? So kapag na-heat yung ground, kung semento yan, talagang mainit ang singaw niyan. No, so kung meron ka namang space para maglagay ng vegetation o ng grass o kaya mga halaman sa grounds, mas maganda i-maximize mo yun. Para una, ma-absorb yung heat. Hindi siya yung mag-reflect. Pangalawa, mas maganda sa mata. No? Kasi mas malamig sa mata yung color green. Makakabawas yun sa stress, sa silaw mo. Kapag nandyan talaga yung sobrang reflection ng liwanag ng araw. No? So I guess, yan muna. At kung may maisip pa ako, gagawa ulit tayo ng content. No? Kung hindi nyo pa napanood yung naunang 2 videos about this topic, ilalagay ko yung link dito sa description ng video na ito. Maraming salamat po ulit sa panonood. Magkita po ulit tayo sa susunod.
Mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!